Sa ating po linya ngayon si Dr. Carol Marquis, ang Executive Director po ng EDCOM2. If you also remember, ang ating pong kongreso ay merong tinaguriang Congressional Commission on Education. Sila po din ang naatasang kasamang ilang po mga mambabatas para nga po pag-aralan ang ating po namang pamamalakad sa education sector natin at kung ano din po ang maaaring magawa ng gobyerno dito sa mga sinasabi pong mga kakulangan, mga kapatid. Siya po'y bahagi nga po ng EDCOM2. Magandang umaga po, Doctor. Magandang umaga po, Manong Ted, tsaka sa lahat ng nakikinig sa atin ngayon. Opo, salamat muli sa panahon. Una po, ang EDCOM ho ba, sir, mismo ay nagkaroon po ng pag-aaral tungkol po dito sa functional literacy at basic literacy, etc.? Yes, Manong Ted, actually sa Year 2 report na natingnan na po natin, kasama yan sa mga pinag-usapan natin, pero using yung 2019 data na sinimulate natin kasama ng PSA. Kasi po actually, matagal na tinrabaho natin to kasama ng PSA tsaka ng DepEd kasi nakita nga namin yung definition na yan, kaya pinakiusapan natin yung PSA na baguhin yung definition at i-include yung comprehension. Kasi prior to this, hanggang sa read, write, and somewhat understand with simple understanding lang po dati. Kaya siniguro natin kasama yung comprehension. Opo. Yung po kasi nga din po nakita ko po dito ho sa inyong makapal na aklat na talagang 'di ba ito ho ang kagandahan nga kasi nga dito, meron na ho kayong pag-aaral at meron na kayong mga Yes. balak na gawin to address this problem. Sige po. So, sir muna, sa pangkalahatan po nitong lumabas nga na balita sa PSA study na ito, paano po natin muna ho dapat tanggapin ito? Opo. Ito ho ba ay problema na kaya pa nating lutasin sa panahon na itinatakda sa panunungkulan ng Pangulong Marcos o talagang itong problemang ito ay dekada ang ating bibilangin bago mabigyan po ng solusyon? Sige po, alam mo lagi po namin sinasabi, we can't solve all of these problems overnight. Pero may mga solusyon na pwede na nating simulan at gawin. Unang-una, yung mga sinasabi po natin na nag-graduate na tapos functionally illiterate pa rin, mahalaga na meron tayong interventions para sa kanila. And hindi po tayo nag-iisa sa buong bansa. In fact, pag tinignan po natin yung mga data, kahit ang Germany, ang Australia, ang Indonesia, dumaan din sa ganito. Mahalaga po na tanggapin natin kung nasaan tayo at gumawa tayo ng mga interventions para siguruhing ma-address natin ito. So it doesn't mean po na si DepEd lang. Kasi si DepEd, pwede niyang ayusin, marami siyang pwedeng magawa sa loob ng school, pero ang TESDA at CHED siguro po may maitutulong din. Paano pag nag-graduate na pero nag-aaral ng college? Paano kung nagtapos na ng college pero kailangan pa rin ng literacy supports or interventions? Kasi sa data na nakita po natin, pati college graduates po, meron ding functionally illiterate pa rin. So talagang across the board po ito, hindi lamang ngayon pero sa ilang dekada na pong nakaraan at iba't ibang antas ng pagkatuto o natapos, talagang may problema rin po sa functional illiteracy. So kailangan po lahat tayo may gawin para tugunan ito. Yung sa mga nasa school naman po ngayon, mahalaga na yung DepEd po may limang gawin para sa amin, lima po. Una is to decongest the curriculum, yung sa matatag at talagang i-roll out ito. Second, siguro po i-revise yung grading and retention policies. Yung sinasabi natin na mataas yung grade kahit na sa totoo lang hindi naman talaga natututo, siguro dapat baguhin po natin yung policy na yon. Ikatlo po yung remediation program. Talagang dapat tutukan natin ngayong May. Katulad nung gagawin po ng DepEd actually, yung bawat bata makababasa, tsaka yung literacy remediation program. Kasi pag hindi po nakakapagbasa yung mga bata, lalo na kinder to grade 3, talagang hirap na yan hanggang pagtanda. Dapat maagapan po natin agad. Tapos po, resources for reading, tsaka yung sinasabing mass promotion, talagang siyasatin po natin ano yung pwedeng ayusin ng mga polisiya para hindi ito mapagpatuloy. Um, Sorry, marami po, hindi po. Manong Ted. Hindi, Ang dami alam kasi niyo. talagang gagawin. Opo, alam niyo ho, doktor, ano ho talaga ito, no? Kumbaga, kapag hindi mo to hinimay-himay, hindi mo siya Opo. matutugunan, di ba? Yung bawat binabanggit nyo na sektor na dapat mabigyan po ng intervention. Pero ito ho muna, kasi yung PSA po, kinokontak nga namin for an interview, hindi pa ho sila Opo. available. Itong pag-aaral na ito, ano ho, paano po natin ito matutukoy yung saan nag-aral itong mga na-survey? Ito ho ba practically, again, mawalang galang po sa public sector education ha, Yes. ito ba mga public schools po ito? Itong mga usually po na itong mga binabanggit nyo na functional illiterate?
Opo. Alam niyo po hindi natin Mm. puwedeng sabihin actually pakiramdam po namin, public or private merong ganitong challenges na hinaharap. Okay. Kasi po Mm. dikit-dikit po ang mga issues na 'to. Nakita natin dikit ito sa nutrition, dikit ito sa early childhood education. So Mm. marami pong issues na kabit-kabit. Hinihintay pa rin po namin mula sa PSA na mai-share itong data na 'to. Kasi 'pag nai-share po nila yung data, talagang makikita natin public or private, anong level ng, pag-aaral ang natapos, Mm. tapos makikita din po natin anong track or strand sa senior high school, pati na Mm. rin anong tipo ng trabaho ba yung ginagawa ng graduate na ito ngayon. Sa private company ba, nasa gobyerno ba yan o self-employed ba yan? Mahihimay natin po 'to ng lubos. Kaya hinihintay po natin yung data Okay. para talagang makita natin ang sagot sa lahat ng ito. Okay. So sir, ito ho muna 'no, maaari ba din po nating maiugnay dito ang kahirapan, yung poverty incidence doon sa mga lalawigan na na-identify ng PSA survey na ito, para po masabi din na talagang may kaugnayan yung kahirapan sa lalawigan doon po sa literacy ng kanyang mamamayan? Yes, yes. Alam niyo po yun yung nakikita natin 'pag nakita niyo po yung top 10 tsaka yung bottom, Mm. 10% 'no, ng mga probinsya. Sabi nga po ng office ni Senator Win nung Mm. hearing, Mm. mukhang meron 'tong relationship sa chronic malnutrition 'no. Kasi mukhang yung mga areas na talagang mababa ang ano, ang literacy or mataas ang illiteracy, talagang ito yung mga area na talagang may malnutrition tayong nakikita. Mapapansin po natin marami din sa mga lugar na ito nasa Mindanao na alam natin medyo yung mga probinsyang yon ang may hinaharap ng mga malalim na mga problema pagdating sa kahirapan. Kaya siguro po yung reforms natin hindi puwedeng shortcut, wala talagang Mm. shortcut. Meron tayong urgent intervention pero dapat buo. Kaya nga pong sinasabi namin sa Year 2 report, fix the foundations. Nutrition, early childhood education, tsaka dapat literate and numerate by grade 3. Kasi yun po talaga yung solusyon. Opo. Bago po lumabas itong study na ito ng PSA at ang inyo pong ang inyo pong sariling study 'no, based nga po doon sa EDCOM 2 report na ito, may mga nauna pa ho bang study na maaari sabihin natin na lumulubha ito o ito po ay ano, oo, dati ng ganito ang problema? Sa aming data lang po 'no, sa mga Mm. pag-aaral na nagawa namin, Mm. parang ito na yung pinakamatibay na batayan na ganoon nga po, na hindi lang bago ang problema, pati Hmm. dati. Kasi 'pag Hmm. nakita po natin yung 2019 FLEMS na inanalyze po namin sa Year 2 report, kahit na mga age group 61 to 70 years old, sa totoo lang marami po na graduates ang hindi din functionally literate. So, makikita po natin ilang dekada na po talaga yung issue. Kasi yung nakikita po natin ng mga international assessments, mga bago lang po tayo nag-participate at ang tinitingnan po noon, mga graduates pa lang or mga estudyante na nasa schools ngayon. Mm. Wala tayong assessment na nakita natin hanggang lahat ng tumanda at nag-graduate dati pa. Ito po yung pinakamatibay yata nating ebidensya sa kasalukuyan. Opo, ang sabi nga po ni Sec, ano 'no, Sani Angara, andali lang, medyo oo, kumbaga tinatanggap natin ano, itong problemang ito and then ito nga po yung sinasabi niyang intervention ASAP na dapat gawin ng gobyerno. So ihiwalay natin 'to. Opo. Unahin natin yung mga nasa eskuwelahan ngayon, 'di ba? Kasi po Yes. sila ang nandidiyan Yes. ngayon. Kayo po sa Opo. EDCOM 2, ano ang inyong rekomendasyon dito at papaano ito mabilis na matutugunan considering po yung alam niyo na, yung actual situation on the ground? Opo. So yung summer na 'to mahalaga. Kaya nga po ngayong summer na 'to kasi nakailang summer na nating katrabaho ang DepEd, for the first time talagang yung intervention po ng DepEd nakatutok ngayon sa literacy. So yung bawat bata makababasa at saka yung literacy remediation program na ira-run nila buong May hanggang sa June, ito po talagang tututok sa mga hirap pagdating sa foundational skills, lalo na po sa literacy. Mahalaga pong hakbang ito. So isa po 'yun. Ikalawa, ang tanong po namin, paano na sa June? 'Pag natapos po ang summer, pagpasok nila, ano ang mangyayari? DepEd will be running the ARAL program and doon po mahalaga na teaching at the right level yung gagawin po natin. Yung mga grade 7, grade 8 for example, na hirap po sa literacy, dapat po saluhin sila ng ARAL program at siguruhin na hindi lamang sila uupo sa klase araw-araw sa mga lessons na hindi nila maiintindihan. Dapat po sa pang-araw-araw, hindi po business as usual, pero talagang meron na tayong intervention pagdating sa literacy. Remediation po muna para meron silang foundational skills. Po, yun pong aspeto ng napakaraming mga school suspension dito po sa programang Opo. ito na gusto niyo ipatupad. Yes. Opo, yes ma'am. Yes sir. Opo. Mm.
Opo, mahalaga din 'yun kasi nga sabi nga namin mag-de-congest tayo ng curriculum pero ang dami palang nawawala during the day, Mm. kailangan siguruhin po natin 'yun. Sa'min po ang pakiramdam po namin diyan ang Key Stage 1, Kinder to Grade 3, dapat as much as possible face to face. Yung mga higher grade levels siguro po mas kaya nila na may hybrid tayo na options for learning continuity kasi sa pamamagitan po nun meron naman silang foundational skills. Ibig sabihin literate at numerate na sila, dadagdagan na lang yung kaalaman. Pero kung yung basics wala, mahirap po na modular or puro mga modules yung gagawin tapos mag-aaral sila sa bahay. So dapat yung approach po natin iba-iba, lalo na pagdating sa kinder to grade 3. Sa curriculum aspect po, sir, kaninyo, ano ang intervention? Opo, kasi yung curriculum po, matagal ng maraming experts ang nagsasabi, masyado pong congested yung curriculum. Kailangan bawasan yung mga competencies, lalo na sa kinder to grade 3, para karamihan ng oras makatutok pagdating sa pagbabasa. Yun po, ginagawa na po yun ng matatag. At mula ngayong June, lahat po ng grade levels, kinder to grade 3, decongested na po yung curriculum. So mahalaga po itong aspeto na to at maganda pong gagawin na ito ng DepEd. So hihintayin po natin at sana makita natin yung ginhawang ito na mararamdaman ng mga teachers at ng mga estudyante para talagang makapag-focus sila sa reading muna. Kasi bago tayo mag-isip ng lahat ng iba pang gusto natin nilang matutunan, yung reading po muna talaga is the first most important step. Yung policy po on the grading system, sinasabi niyo na mass promotion, alam niyo ho yun? Kasi Yes. dati-rati po kasi, well, mawalang galang lang po, no, sa mga kahenerasyon ko, dati talaga may repeaters, di ba? May repeaters, and Opo, then kami, opo. nung high school, may summer kami, no? Opo, kung Yes. saan ka bagsak, Yes. hindi ka pwedeng 3 bagsak mo kasi 2 lang pwede mong i-summer eh. Alam niyo ho yun? Opo. Nung panahon po Yes, namin. yes, yes. Paano po ito, May sir? actually Opo, meron pa pong may policy pa na gano'n, Manong Ted, Mhm. actually. Pero 'pag inaral nga namin yung policy at sa Mm. kasalukuyan, meron ding technical working group ang DepEd para baguhin ito. 'Pag 75 kasi ang score, which is yung passing po natin Mm, ano, mm. yung actual kasi meron po tayong transmutation table sa policy ngayon ng DepEd. Ibig sabihin ang nasa 75 po, actually ang score niya 60. Tiningnan namin, 3 yung category sa isang grade. Written task, performance task, tapos yung quarterly assessment or yung pinaka-exam mo per quarter, no? Tiningnan ko po, kahit bumagsak ka sa 3 or kumalahati ka lang dun sa 3, Mm. halos papasa ka ng 75. Kaya dapat talaga siya sigurong i-review natin. Kasi kung kalahati lamang yung kaya mong makamit sa Mm, 3 mm, kategory na yun, tapos mm. papasa ka pa rin, talagang siguro hindi mangyayari yung kailangang paghahasa na mangyayari sa estudyante. Sa policy po ng DepEd ngayon, meron pa rin naman po na pag bumagsak ka ng 3 subjects, retained ka, pero ang nare-retain po nasa 200,000 of the 23 million students. So talagang maliit na porsyento lamang. And then, those who fail to take summer, sila lang po yung mare-retain. Pag pumasa ka sa summer, tutuloy ka pa rin. So, yung mass promotion naman po sa totoo lang, hindi naman po talaga policy ng DepEd yan. Wala naman Mhm, talagang mhm. policy na i-promote lahat. Pero nagkaroon po siguro ng interpretation na ganyan dati kasi merong mga well-intentioned policies na, kunyari po, ang nakalagay sa policy is makakakuha ka ng ganitong bonus or ganitong rating kung 0 ang bumagsak sa klase mo or sa school mo. Hmm. Kaya nagkaroon ng intention lahat na, ay dapat wala tayong ibagsak. Kasi ibig sabihin nun, it looks like we are not as good, no? So, Mm. ang nangyayari po, nagkaroon siya ng unintended consequence. So, dapat babaguhin po natin yung kaisipang gano'n at yung kulturang gano'n. Kailangan creative po tayo. Sabi nga namin, baka pwede naman ngayon, mas mataas ang rating mo kung marami ang nag-move from illiterate to functionally literate. So, iba Mhm. yung metrics natin, hindi lamang yung pagbagsak. Opo. So dito po sir 'no, dito yung pong, ano yung magiging, panuntunan mismo ng lahat ng public school teachers for yung nga pa sa public school, doon po sa kalidad ng kanilang pagbibigay po yung standard ng kanilang pagbibigay po ng grado sa mga estudyante. Na ano 'yan, kasi baka sa mga lalawigan, alam mo yung awa mo dun sa magulang, awa mo sa Opo, estudyante, opo, may mga opo. gano'n po namang factor kasi nga at sa bandang dulo kasi, bagamat naawa ka, yung bata, kahit na hindi karapat-dapat na tumaas ang baitang sa grado, pero eventually naman din ang magiging ano kawawa, if I may, wala na akong mahaharap na word 'no, ang magiging incompetent dito eventually yung bata din na iyong kinaawaan.
Totoo po 'yan. So, talagang narinig po natin sa mga teachers 'yan ano. Actually sa ground ang sabi po ng mga teachers, Mm. ayaw naman naming ipasa. Pero kasi 'pag nagbagsak kami, minsan kami pa yung kailangang mag-defend sa principal, kailangan naming i-defend sa superintendent, Mhm. napapagalitan pa kami 'pag may Mhm. naibagsak because of yung dating ang kaisipan or practice na hindi masyadong nakauunawa sa kung ano talaga yung gusto nating magawa. So, hindi po marami pong teachers kami nami-meet, hindi naman nila gustong gawin 'yun. Naging na para silang napilitan ng sistema or ng kaisipan kung saan man sila naroroon. So, siguro po sa atin nga yung kultura na ang kailangan natin din baguhin na itong pagkatuto kailangan nating talagang siguruhin nangyayari sa bawat estudyante kasi po kung hindi, mas kawawa talaga yung estudyante. Mas magandang magawa na siya ng solusyon habang kaya pang agapan kaysa masyado ng huli tapos nagta-try po tayong mag-remediate. Opo. K to 12 'no? Meron na ho tayong dagdag Opo. meron pa tayong dagdag nga, eh. Opo. Yes, yes. Opo. Ano factor ba 'yan, sir? Na Yung kasi dati-rati naman 'di ba wala ngang gano'n pero dahil daw sa demand sa buong mundo na dapat ganito ho yung dami Opo. ng iyong primary tsaka secondary schooling kaya nagdagdag ng 2 taon. Pero 'yan ba ay factor din kung bakit tayo nagkaganito? Parang I think wala pong direct Okay. correlation kasi 'pag Okay. nakita po natin yung age groups na inaral po namin using the Mm. 2019 FLEMS, Mhm. kahit ilang beses na po tayo nag-revise ng basic ed curriculum, kahit mas mahaba, mas maiksi, yung problem po natin pagdating sa functional literacy Mm. has been there actually, has been with us. Kaya po siguro more than the quantity, it is the quality of the teaching at kung Mm. talagang nasisiguro po natin, kailangan po talaga nating tanggapin na ang assessments mahalagang bahagi ng ating education system na dapat alam natin kung nasaan yung bata lagi pagdating sa ganitong mga foundational skills, lalo na literacy at numeracy. Yung pinag-uusapan po nga natin ngayon is literacy pa lang. Oo, Yung oo. numeracy po, talagang mas mas malalim pa po yung mga issues na harapin natin. Kaya nga, one Mm. step at a time po tayo. But it's not necessarily related to the Okay. curriculum. Mhm. Actually, it is a challenge that has been with us through the different changes of curriculum. Okay, binanggit niyo yung mga point system, 'di ba? O yung mga award Opo, system 'no sa mga opo, sa mga nakakapasa at nakakapagpa-graduate ho 'no. opo, Opo, ngayon 'di ba meron pa rin tayong competency test. Dati kasi opo. again sorry po, I really have to invoke this NCEE tayo, 'di ba? Opo, National Collegiate Entrance Examination, NCEE. Pagbagsak ka diyan, hindi ka makakakolehiyo, no? Ngayon, opo. meron naman tayo niyan. Hindi ba din pero yan ba meron sa primary? Meaning hindi ka pupuwedeng mag-grade 7 kung hindi Opo. ka nakapasa sa and parang gano'n. Meron ba ho nito ngayon? Opo. Meron po kasing gano'ng systems level assessment. Ang tawag Mm. po doon sa Oo. grade 3 is yung ELNA or Mhm. Early Literacy and Numeracy Assessment. Meron din po tayong National Achievement Test sa grade 6, grade 10 at grade 12. At any point of those examinations, makikita rin naman natin yung mga insights na ito. Pero po kasi, iba po yata yung implementation dati sa ngayon. Kasi po, yung mga ganong assessment ngayon, sample-based po siya. Hindi lahat ng estudyante sa antas na yon nagtitake ng exam. Kaya hindi natin siya pwedeng gamitin na Mm. paraan para masabing pwedeng i-promote or hindi. Talagang yung grades po ang nagpa-function na ganun as of now. Kaya po iba po yung gamit ng assessment na yon bagamat meron. At makikita rin naman natin 'pag alam niyo po sinasabi ko nga, bago lumabas yung PISA, meron naman tayong national achievement tests na sa Mm. bansa natin, Mm. locally, nakikita natin yung Mm. datos. Talagang medyo bagsak po yung mga estudyante natin doon. Nakikita po natin ang proficiency levels natin, 40 to 60%. Talagang laging halos pasang-awa. So, doon pa lang, alam naman nating may problema. Pero, kumbaga, hindi talaga tayo masyadong nagimbal or nabulabog para gawan talaga ng solusyon ito hanggang lumabas na talaga lahat ng datos mula kaliwat kanan, locally and internationally to confirm that reality, that there is a crisis, that it has been going on for a long time, and that it starts from grade 3 but all the way goes up
to high school. So matagal na po ito. Sabi nga ni Sexani, this is not our destiny. So challenge accepted. Mhm. Talagang kailangan na nating tugunan ito kasi tanggapin natin, nandito tayo dahil sa matagal na sistema na kailangang baguhin ngayon. At kailangan ngayon, ayusin talaga natin siya. Opo, and considering po na ang mga edad nito ay 10 to 64, so Opo. ano ang papel ngayon dito ng CHED? Opo, at ng Yes, higher yes. education kasi sir, maaaring kasi ngayon sa kolehiyo meron pa rin pong mga issues on Yes. functional illiteracy. Alam niyo po kaya nga laging sinasabi ng mga universities kasi po sa CHED po ako nagtrabaho dati at lagi kong kausap ang mga universities. Ang sabi nila, kaya naman ang dami din naming refresher subjects na inuulit yung high school or basic ed sa college, kaya humahaba yung college, at dahil din sa ganito. Kailangan naming ulit-ulitin at mag-remediate kasi yung mga basic talagang hindi nakakamit or wala doon lahat sa lahat ng graduates. So, sana talagang tugunan natin 'to. Tanggapin natin na hindi tayo business as usual, hindi ito Mm. ideal, pero dapat gawan natin ang solusyon. So, 'pag merong tatanggapin for example sa TESDA, sa TVET courses or sa higher education, siguro dapat may assessment tayo para malaman, may functional literacy kaya yung tinatanggap natin? At kung kailangan na i-strengthen ito, anong itsura ng programa? Siguro po i-perfect na natin yon. Ilang units, anong itsura, gawin. Pero ang sinasabi din po namin, pag-isipan natin paano yung mga adults. Kasi po, marami din pong nagtatrabaho na graduates din, na baka struggling po pagdating sa functional literacy. Siguro po, sa ibang bansa, ang mga universities may School of Continuing Education or may night classes for adults. Ganon din po sa TESDA. Baka po pwedeng i-embrace na ito ng TESDA at CHED at pag-isipan kung ikaw graduate na, adult, pero nahihirapan pagdating sa functional literacy, sana Mm. may mga classes na pwede din nilang i-take. Kasi po, sa Indonesia, sa Australia, sa Germany, may mga ganitong programa kasi tanggap nila na may ganito tayong concern pagdating sa mga adults. Siguro po panahon ng pag-isipan na rin natin ito. And siguro, Manong Ted, just to give some flesh to it, bakit po siya mahalaga? Kasi nakikita po namin na yung functional illiteracy affects our daily life. Pag tiningnan po natin, ano ba yung hindi kayang gawin ng mga walang functional literacy, ito po ang ito po yung mga example. Kayang magbasa ng medicine bottle pero hindi maintindihan or interpret ano yung Mm. instructions. Mm. Mm. Makakakita ng bill ng Meralco or Mm. ng water bill pero hindi maunawaan yung mga graphs at kung ano yung ibig sabihin nito. Hindi siya Mhm. makapag-compute ng Mm. mga discount or Mhm. makapagkumpara ng mga presyo pag namimili sa palengke or sa Mm. grocery. Mm. Tapos pag may mga forms katulad ng mga loans at mga applications sa PhilHealth or sa iba't Mm. ibang Mm. kailangan sa ospital or sa taxes, hirap din po. Opo, So opo. basic po yung Oo nga. mga functional literacy, Mm. how Mm. it is operationalized on a day-to-day. Sobrang halaga po nito kasi Mm. para maging successful or talagang makisabay sa Mm. pang-araw-araw na pangangailangan, Mm. mahalaga po talaga ito. Kaya ganun po siyang kahalagang gawa na natin ng solusyon. Mm. DepEd, CHED, TESDA, lahat po tayo. Napakaganda po ng inyong paliwanag na yan. Mas nakaka-connect po ngayon sa kahalagahan itong ating pinag-uusapan. Reserve mo muna yung mga katanungan mo. Hindi tayo nagtatapos ngayon kasi kami maglalimbing lang kay Dr. Carol Marquis. Sir, Of course, lagi po nandito lang po kami, para Manong Ted. pwede bang uminom muna kayo ng tubig, magkape kayo. Meron na tayo mga commercial break. Ito yung importante rin sa amin kasi kung wala ito naman, wala ho kaming literacy na Meron lang akong tanong. Ito, ibibitin ko yung tanong ko, ha? Opo. Opo, sir. Opo. Sige po. Opo. Sir, sorry again, ha? Dati-rate, di ba, kapag section 1, Opo. matatalino. Ayun ang Opo. klasifikasyon niyan, ha? Hindi naman Opo. ito discriminatory, no? Dati-rate, kapag section A, matatalino. Yung last section, ito na yung mga, alam nyo na ibig ko sabihin, ngayon ba existing pa rin ito? At yung nga, sa mga kanayunan, sa mga lalawigan, talaga bang pwedeng sadyang ihiwalay na natin yung considered as bright para sila naman, yung kanilang mode of teaching and learning kakaiba doon sa mga medyo trying to catch up. Alam niyo ho yun? Para lang Opo. talaga natin Yes, ma-identify. opo. Opo, sige. Sectioning or parang tracking po Okay, yung sige. tawag po Sandali nila po diyan. lamang, Doktor, ha? Sige po, go ahead. Okay, balikan po natin mga kapatid, si Dr. Yi para po sa ating usapin dito nga po sa study na ginawa ng PSA at maging ng EDCOM 2. Doctor?
Yes, Manong Okay, Ted, opo. sige. Opo, do'n po sa isyung 'yon, yung, Yes, yung opo, sa parang tracking po natin 'no. Alam niyo po, mm. to my knowledge, wala pong institutional policy that says yan po yung gawin or to prevent that from happening. Pero nakita po natin may mga schools ganyan talaga yung strategy. I think po ang kailangan lang natin pag-isipan, actually what we know is pagdating po sa ganitong concern sa remediation, ang mahalaga po teaching at the right level. Ang ibig sabihin po ng teaching at the right level, same principles. Kung ano pong level ng estudyante, dapat pagsamasamahin yung klase na yon or yung mga ganong estudyante para maturuan sila akma sa kung nasaan sila. Meaning to say, anong intervention, anong type of assessment, anong type Mm. of exercises ang kailangan, yun yung gagawin din para sa kanila. Ang diferensya lang po siguro, dynamic yung teaching at the right level. Ibig sabihin, hindi siya nandoon, isang buong year, doon lang siya. Dapat tuwing may assessment every quarter, for example, kung nag improve siya, lilipat siya ng ibang klase para makahabol siya kung saan man yung kanyang kakayanan. So, ganun po yung prinsipyo, pero pag-iisipan pa po yata ng DepEd kung paano 'to i-implement kung kakayanin. Kasi po, Mm. siyempre maraming concerns dito, ilan sections 'yan. Tapos alam natin na iba-iba yung konteksto ng mga schools. May mga Mm. schools tayo na multi-shift, double shift, triple shift. Mhm. Tapos yung bilang ng estudyante, bilang ng teachers, tsaka po yung posibleng bullying, no? Kasi yun yung concern ng ibang Opo, mga magulang. Kasi discriminatory what if kumbaga. nandun ka, yun na nga, tulad ng nasabi niyo po kanina, Mm. pag nasa last section ka, alam natin, concern din po natin yung bullying, paano Mm. babalansehin itong mga ito. Pero definitely, yung nasa puso nun, teaching at the right level kasi kailangan let us meet the students kung Oo, nasaan po sila. oo. Opo. Oo, kasi yun nga ano, dati kasi nga wala pa itong mga issue ng alam niyo na, yung mga institutional regulations about bullying, etc. Kasi nga Yes po. dati Section 5, Row 8 ka, di ba? Talagang sasabihin. Opo. Alam mo Kaya yun? nga may mga gano'n 'di ba, Oo. mga row 4, row Oo. saan ka Oh, 'di ba, kapag row 1, nasa kultura matatalino. na po natin. Oh, kapag row Opo, 8 gano'n ka, nga. tabi ka ng trash can. O, 'di Opo. ba? Oo, at saka yung ikaw yung pinakamalayo na aabutin ng eraser na ibabato ng teacher mo. Oo nga po. O okey. Manong Ted, ibanggitin ko lang din, Oo. dalawa pang Mm. programa ng DepEd ang tingin ko po Mm. napakahalaga Mm. at iro-roll out din this year at sinimulan na po nilang gawin. Mm. Una dito yung vision screening. Actually, meron po tayong Vision Screening Act na ang nagsasabi po na lahat ng kinder students iche-check for eyesight challenges. Kasi ang nakikita po ng ibang mga eksperto, hindi lahat dahil sa hirap talagang magbasa. Yung iba kaya pala nahihirapan poor ang eyesight, ang kailangan palang intervention sa lamin. Mhm. So, isa pong mahalaga yan na ginagawa ngayong summer ng Opo, DepEd. opo. Nagpa-pilot po sila sa Region 9, pero ngayong school year na paparating po sa June, gagawin po yan sa karamihan ng estudyante. Kasi po, hindi natin pwedeng i-assume na lahat talagang hirap lang Tama, magbasa. tama Baka po. may iba silang mga constraints. At Opo. ikalawa po dyan yung inclusive education. Kasi po yung assessment natin ng learners with disabilities. Kasi po, in previous years, medyo hindi po ganun kaigting yung pag-check po natin kung Mhm. ano po yung suportang kailangan nila sa pagkatuto. Yung iba po talagang may Mm. kailangang ibang intervention. So mahalaga pong gawin yung dalawang ito kaagapay nung recovery or Hmm. remediation Opo, program tulad opo. ng teaching at the right level. Okay, go ahead. Oh. Dr. Carol, yung sinasabi po ni Secretary Angara na Apo. yung pag-memorize ng mga bata, mas ang gustong gawin is critical thinking ang hahasain. Ngayon po ba epektibo na Yes. yon or will that be effective ngayon pong school year? Unti-unti pong, yun yung aspiration po natin. Siyempre po ang critical thinking, ang bare bones po nun is still foundational skills, Mm-mm. literacy and numeracy. So, Mm-mm. yun po yung hinahangad natin at sana makamit, pero magsisimula talaga tayo sa literacy at numeracy. Ito pong sinasabi ni Ms. Lynn Pinugo ng Mano Amiga, meron po siyang sinasabi dito na yun daw pong functional illiteracy, nagdudulot Opo. din daw po ng intergenerational disadvantage. Ang sinasabi niya, yung mga Of bata course. daw na lumaki sa low literacy households, kadalasan ito daw po yung mga hirap sa pag-aaral. Opo, gano'n talaga po 'yun. Tsaka vicious cycle po siya 'no. Mm. Kasi kunyari ikaw nag-aaral, hindi ka naman maturuan ng mga magulang mo sa bahay, tapos hirap ka din. So talagang patuloy po siya. Nala-lock in po in a vicious cycle yung ganitong pamilya. Kaya mahalaga po talagang maagapan natin ito. Oo, so Kasi dikit-dikit po 'yan sa Mm-mm. poverty, sa Mm. nutrition, lahat po ng issues na 'yan. Yung binabanggit niyo po kanina na para dun sa iba na parang magkakaroon ng mga pag-aaral pa even kung Opo. nakagraduate ka man or hindi for adults kasi Yes po. there's also a
a Opo. study na ngayon lang nakita na hindi lang mga bata ang functional Yes. illiterate, maging yung mga may edad 61 pataas. May sinasabi po kayong ganun. Yes, yes. Yung highest nga na rate of functional illiteracy is actually 61 to 70 years old. So, talagang across the board po, itong Oo. kailangan natin gawin. Kaya nga iniisip po namin, baka siguro sundutin na rin natin yung parent effectiveness program ng DSWD. Tingnan natin, maging creative tayo, iba't ibang programa ng gobyerno para maayos po Okay. natin ito. Sige, kumbaga sir, ito ho, no, ito na lang muna. Yung medium of instruction, Opo. factor ba ito? Kasi sa ating bansa lamang, 'di ba, usually English ang ginagamit. Tapos ultimo lahat, no, mga labels ng sabi nga ninyo, produkto puro English. Opo. Ultimo Opo. signage nga sa kalsada natin puro English. Sa ibang mga bansa na papaunlad at mga mauunlad na, laging ano sa kanila local ano nila, language nila doon Factor ba ito Opo. itong na English ang ating ang ating second tongue? Opo. Well, factor din po siguro yun. Pero ang alam po natin dito kasi is ginagamit dapat yung kanilang language that yung laging quote, no? The language that the children understand. Ginagamit po yun para ipaliwanag yung mga konsepto sa loob ng klase. So, dapat po, gamit yung language na nauunawa ng estudyante, yun yung magiging bridge para maintindihan nila ng mas mahusay ang English. So, yun po yung nangyayari nating transition, no, habang nagtuturo tayo ng elementary dapat. So, nasa proseso po ng pagkatuto na naiintindihan nila yung English sa pamamagitan ng pagkatuto, sa pamamagitan ng pagpapaliwanag sa kanila gamit ang kanilang sariling lingwahe. So, bahagi po yan ng learning process. At doon po, talagang meron challenges tayo na nakikita nga po natin ngayon. Opo. Pero yan na ho talaga ang ating dito na ho tayo nakabaon. Kumbaga hindi na mababago yan na English ang mode of instruction practically po sa high school. Opo, opo. Kasi Hanggang yun po college, yung hanggang medium of instruction college. po Opo. natin. Opo, Oo. opo. English and ano po, 'di ba? Opo, sa college po kasi ang medium of instruction talaga ay English. Yes, yes, opo. 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 Well, yun yung ginagamit kasi yun yung mga learning resources po natin, yung mga textbooks, academic journals in English po. Pero alam naman po natin sa klase na ang ginagamit din habang nagtuturo ay yung auxiliary language or yung ginagamit natin is, kunyari, sa UP po, Tagalog din na magpaliwanag ng ibang konsepto, hindi po ba? So gano'n naman po, nothing stops faculty members, teachers from using the language that children or students could really resonate with or help them better Okay. understand, to aid in understanding. Pero Opo. tanggap din po natin na maraming gamit at mga resources is really in English. Kaya po yun talaga yung nagagamit. Okay. Paano po ito ngayon, sir? So, intervention sa usapin po ng primary at saka secondary Opo. education po natin, ano ho, Yes. hanggang dito po sa mga adults na ito. So, kanya-kanyang toka po ito. Dito mo muna sa mga adults na yung Opo. mga gusto pa pong, kumbaga magkaroon po ng functional literacy, no? Na mga Opo. adults, ano po yun? Kinakailangan gumawa ng programa ang DSWD, ang ano ito, yung sa senior citizen na mga na agencies, paano po? Yes. So po, 'di ba po kailangan creative na po tayo. Siguro magtutulungan po ang DepEd, ang TESDA, ang CHED, ang DSWD, pati ang mga kasi may Literacy Coordinating Council po tayo, no? So pwedeng yan din ang convening body na talagang tutulong sa ating gumawa ng ganitong types of programs. Kasi po, pwede po naman siyang may certification tayo in literacy or adult literacy, hindi po ba? Kasi marami nagtatrabaho, ito din naman po yung hinaharap. So siguro po dapat mas creative tayo on how to make this available. Kumbaga, meron tayong courses na pwede nilang matapos in 3 months time to improve their literacy. Kailangan pag-isipan po natin to. Pwede nga pong nakadikit ito sa 4Ps program, pwedeng nakadikit sa parent effectiveness program. Marami pong iba't ibang paraan, senior citizen tulad ng nasabi niyo po. Tsaka nakita po natin may mga ibang LGUs at sa ibang lugar, talagang LGU level may intervention. So sana po yung LGUs natin, lalo na ngayong matatapos na yung eleksyon, pasukin din po at unawain ganong kahalaga yung issues na ito. Opo. Dito po naman po sa ating mga kabataan, ito ngayon, present, ito Yes. napaka-importante. Paano po ito? Sa EDCOM po, sa DepEd, paano Opo. ang inyong approach dito? At ito po, gaano ito ngayon kabilis na may napapatupad kaya? Opo. So, nakita po natin after mag-release ng Year 2 report ng EDCOM ng Fixing the Foundations at marami pong usapan sa pagitan ng DepEd at ng EDCOM,
commissioners po namin, sila Senator Win, sila Congressman Romulo, nakita po natin ang mabilis na pagtutok ng DepEd pagdating sa kinder to grade 3. Kaya nga po lahat ng literacy remediation programs ngayong summer talagang nakatutok kinder to grade 3. Kasi po nakita natin sa maraming pag-aaral katulad ng ginawa ng UNICEF, hindi po sila literate pagdating ng grade 3, pagsampa ng grade 4, talagang yung handicap na ito, bit-bit nila hanggang makatapos. Kaya dapat sugpuin natin simulat sa pool as early as possible, grade 3 pa lang. Walang tutungtong ng grade 4 na hindi literate. Kaya ngayon po yun yung ginagawa ng DepEd. Ngayon po sa mga grade 4 onwards na nandoon pa at medyo may challenges sa foundational skills, kailangan po talagang paitingin ng DepEd tulad nga po ng sabi ni Senator Win na walang magtatapos ng grade 12 na hindi functionally literate. Yun po yung talagang kailangan tutukan. Okay, so talaga po dito napaka-importante nga mismo ng kagawaran DepEd and ito yung nangyayari despite the fact na taon-taon ang may pinakamalaking budget ay ang education. Opo. Well, relative po ang lahat ng bagay. Mataas po ang budget ng education pero pag kinompute po natin yung per capita expense natin, hindi po ganong kataas ang Okay. akyat lalo na sa basic ed. Mataas po pagdating sa higher education dahil po sa free higher education. Pero pagdating po sa kinder to grade 3, hindi po ganun kataas yung akyat actually. Marami pa po tayong kailangan talagang investan. Kasi nakikita nga po namin at lagi naming sinasabi, bagamat marami tayong investment, pag hindi po natin inilaan sa early childhood, sa nutrition, sa kinder to grade 3, talagang maghahabol tayo ng maghahabol. Kung gusto nating masugpo itong problema at itong learning crisis na ito, we need to invest more and invest better at the right years. Oo. 0 So to 8 years old. nangangahulugan na kumbaga hindi tugma na i-ano mo ang budget kasi nga Sa pag CHED, kinementa mo per capita, kumbaga parang ganun, kulang at kulang pa rin sa bawat bata na dapat natututo. Opo, sumunod lang po siya sa bilang ng estudyante, sa totoo lang. Pag Oo. tiningnan po natin yung data. So talagang dapat po siguro ang tinitingnan natin is yung per student investment natin, kung nasaan tayo. Yung data nga po namin, ang Vietnam, ang ginagastos sa kinder to grade 3, nasa 42,000 per student. Tayo Opo. po nasa 18,000. Okay. Ang Vietnam po, 20% ng national budget nakalaan para sa education. Sa atin po, fluctuating. Opo. Dito nga po napakalaking tulong ng LGUs, no? Dapat dito hindi pa Yes. kumaya lang sa DepEd, sa national. Bawat LGUs, dapat nga tumulong dito na Opo. dagdagan yung resources at pasilidad para po yung kanilang mga estudyante doon sa lokal maging competent at maging functional literate. Totoo po yan. Opo. Totoo po yan. Okay. Tsaka ang mga LGUs, Sige. lalo na sa mga iboboto at ihahalal po nating mga LGU mayors, konsehal, may special education fund po ang lahat ng Opo, LGU. tama. Ang mga LGU po, 1% ng real property tax kung ikaw ay syudad at kung ikaw ay munisipyo, kalahati nun sa'yo, Opo. kalahati sa probinsya. Opo. Saan po ginagastos yung pera na yon? Sana po, bago yung iba't ibang mga gastusin, unahin po natin yung literacy ng ating mga estudyante. Kasi ito Opo. po ang pundasyon ng lahat ng pagkatuto na makamit ng mga bata. Sige, last na lang po ito, pahabol po tanong ng Yes, amin po ditong yes po, viewer. yes po. Ito hong sistema Yes ngayon po. sa DepEd na wala ng first honor, second honor, valedictorian, di ba, salutatorian, lahat na with honors. Hindi ba nakaka-apekto rin yan? Kasi parang hindi mo na malaman kung talagang sino ba honor dito. Kung, wala nang kwentahan sa pinakamataas ang grado eh. Hindi pa po namin naaaral yan, pero pakiramdam po namin pag inaral natin yung grading system at retention policy, siguro isasabay na po sana yan para dikit-dikit na po at comprehensive yung package. Kasi hindi po natin dapat tingnan ang mga issues in isolation. Dapat dikit-dikit. Kaya nga po sabi ko kanina, sa grading at retention, pati sa mga librong bibilhin natin, pati sa mga policies natin on bonuses, tsaka Okay. incentives, dapat dikit-dikit po at ang focus natin, literacy. Opo. May literacy ba ang mga bata? Dapat doon po muna tayo ngayon. Kasi doon po tayo, malaki pa ang problema. Opo. So true. Sige po, so Dr. Carol Marquis, muli kami Thank tatawag you. sa inyo para maipaliwanag itong mga isyong ito dahil ito po ay napaka-importante sa ikauunlad ng bayan, edukasyon ang kailangan. Opo. Thank you, Manong Ted. Thank you, DJ Chacha. Kasi salamat at sa pagkakataong maipaliwanag to ng mas mahusay para na po yung nakikinig sa atin, talagang maging bahagi ng solusyon din po. Kasi lahat tayo talagang kailangan magtulong-tulungan. Amen. Salamat po, Doctor. Thank you. Dr. Carol Marquis, ang Executive Director po ng EDCOM 2.